Hi, my name is Kebri Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, ha? Maabutan kita. Maabutan kita, ha? Maabut. Run, Toto, run! Our vocabulary term is enmesh. Enmesh. Takbo, Toto, takbo. Takbo lang, nakalimutan mo na ang big. Ang enmesh, mga sombreros, ay verb. Ito po yung pag-involve mo or pagsali mo or pagdamay mo sa isang tao, sa isang situation na mahirap ng takasan. Parang relationship na nag-involve ka na ay hindi mo na matatakasan kapag may responsibility at nanak na. Parang nag-sermon na tuloy tayo dito. Ang mga possible synonyms po natin dito ay entangle, involve, trap, ensnare, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The nosy Viscount loves to enmesh himself in everyone else's agenda. Enmesh. Viscount, not Viscount. This word is a British origin, that's why it's pronounced that way. Queer and weird, right? Yada yada. Viscount. Do you know what is a Viscount? Ang Viscount, mga sombreros, ay isang rank or position sa isang monarchy type of government kagaya ng England. Ang pinakamataas sa lahat ay ang Duke at ang Viscount naman ay mas mababa ng konti sa Earl at mas mataas ng konti sa Baron. Ang Viscount, Duke, ang Marquess, mga sombreros, ang Earl ay mga kagalang-galang, maging ang Baron. Basahin po natin honorable or kagalang-galang 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga or binili kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yun pala ang honorable sa harapan ng Panginoon. Ang bigyan siya ng parangal or honor sa pamamagitan ng ating katawan. 1 Peter 2:17, igalang ninyo, ayan, paggalang, ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. 2 Timothy 2:21, kaya nga kung nilinis ng isang tao ang mga bagay na ito na nasa kanyang sarili, siya ay magiging kasangkapang kagamit-gamit sa pagpaparangal. Yan, karangalan. Pinaging banal kapag pakinabang siya sa kanyang Panginoon at nakahanda para sa bawat mabuting gawa. Mga sombreros, ang suma total po dito, ang ating katawan pa ay gamitin natin upang madakila at maparangalan ang ating Diyos na buhay. That is why yung purpose natin ay hindi natin malalaman if we don't find time or magbigay ng oras at panahon para sa Biblia, mga sombreros. Kasi yung parang sikreto or yung mga promesa na hindi pa natin alam ay malalaman po natin doon. Napakarami at sangkatutak po ang promises ng Panginoon sa ating buhay kung tayo ay magkakaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Siyempre maglalaan tayo ng oras kasi hindi natin malalaman kung ano yung will niya at anong gagawin natin na nakakalugod sa Kanya kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Tubig, mga sombreros, may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Speaking of water, ang pinakamalaking body of water sa buong daigdig ay ang Pacific Ocean na may sukat na 63.8 million square miles. That's according sa worldatlas.com. Ang nakadiscover ng Pacific Ocean ay kilala natin to, si Lolo mo Ferdinand Magellan, taong 1520s. Pinangalanan itong Pacifico or Pacific dahil mula ito sa Spanish word na Pacifico, nang ibig sabihin po ay peaceful or tahimik, kasi sobrang napakapayapa at sobrang tahimik po ng Pacific Ocean nung na-discover nila ito. Alright, so muli po ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng giniyang, masalanan ng giniyang, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerang Grammar and Speech. Antin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. Maabutan kita, maabut. Toto run, Toto run, Toto run. Our vocabulary term is limpid. Limpid. Nagpapapawis daw yan si Toto, Mr. Dictionary. Hayaan mo yan. Ang limpid mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang bagay na malinaw at madali siyang makita, no, transparent. Or kung sa explanation pa ay madaling maintindihan. Ang mga possible synonyms po natin dito ay pellucid, kung napanood yung vlog natin about pellucid, clear, transparent, translucent, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Ronald's television has antennae that make the signals limpid as crystal water clear. Limpid. Antennae were long E at the final sound. This is the plural form of the word antenna or the singular form antenna. Another plural form of it is antennas. So antennae or antennas. Yada yada. Ronald. Do you know Ronald Fisher? Si Ronald Fisher mga sombreros ay isang British polymath. Pag sinabing polymath po ay napakalawak ng intelligence at knowledge. Isa rin po siyang mathematician, statistician, geneticist, biologist, at he is often described as a genius when it comes to statistical science kasi he almost single-handedly created or established the foundations of the modern statistical science. At ito pa, noong taong 1918 ay nag-publish siya ng paper correcting or reconciling the inconsistencies between Charles Darwin's natural selection at ang experiments or ang rediscovery ng botanist na si Gregor Mendel na itinuturing nating the father of genetics or heredity, kagaya ng na-mention natin sa isang vlog natin. Ang limpid mga sombreros or isa sa mga synonyms ng limpid ay transparent, no? Ang pinakamahalaga or pinakamagandang habit mga sombreros ay yung pagiging transparent or maging transparent tayo sa Panginoon. Ito yung pagsusumbong mo na Lord, ito nagkaroon ako kanina, ayan, nagkaroon ako ng sama ng loob, nagkaroon ako ng kagalit na ganyan. So, hindi ka chichismis ng Panginoon kapag tayo po ay naging transparent or nagsumbong sa Kanya. Basahin po natin, James 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan, tayo, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga taong nagdadalawang isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. No, kapag lumapit tayo sa Kanya ay lalapit din siya sa akin. Matthew 6:6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, this was God, and your Father who sees in secret will reward you. Kung kaya mga sombreros, kapag secret no? Kaya kahit nagsumbong ka pa, naging transparent ka, bukas na bukas ka, sabihin mo lahat, sumbong mo lahat kay Lord, wala mang chichismis sa'yo, no? Kasi si Lord lang nakakaalam. Romans 8:26, likewise the Spirit helps us in our weaknesses or weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Mga sombreros, ang pagiging transparent natin sa pamilya, no, sa asawa, sa kapatid, sa kahit sino man dyan, ay maganda po. Pero ang advice ko po sa inyo at recommendable po ay yung pagiging transparent natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag lumapit tayo, lalapit sa, wala siyang condemnation kapag tayo naging humble sa harapan niya, lumapit tayo sa Kanya, walang yan, lapit ka na naman dito. Ayan, sumbong ka na naman. Walang ganon, no? Kasi minsan ang tao kapag nagsumbong ka, no, ayan na naman si sumbong, ayan na naman si sumbong, ayan naman si kwento, ayan na naman si problema niya naman ang hatid nito. Hindi, pag kay Lord ka lumapit, wala kang marinig na ganon, no? Just cry if you want to cry, if you want to grieve, you can, no? You can do everything with God, no? Maging open, maging transparent tayo sa Kanya. Napakasarap po mga sombreros. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy. Upo! Sa English mga sombreros, ang upo ay bottle gourd, may scientific name na Ginaria suceraria. Alam niyo ba na sa botany mga sombreros, ang upo ay tinuturing na prutas dahil sa mismong bulaklak nito na bubuo ang buto o ang bunga na eventually ay tinatanim at para mag-reproduce. Pansinin po natin ang pinya, ang grapes, ang duhat at iba pa ay sa mismong bulaklak din po sila nabubuo. Kung kaya sa botany po, usapang botany ay yun po ang category nila. Pero yun nga, no? Ang bottom line po dito, mapagulay, mapaprutas, ay nagpapasalamat tayo dahil meron tayong biyaya mula sa Panginoon na upo. Masarap ito pakinig. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Encyclopedia o
o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch, your Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na natin pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!